Sa Baguio City, piniling mamasyal ng ilang turista ngayong long weekend at bumuti na po ang panahon. Patuloy naman ang paglilinis at pagsasaayos ng lokal na pamahalaan sa City of Pines dahil sa mga pinsalang idinulot ng mga pag-ulan. Live mula sa Baguio City, may unang balita si EJ Gomez. EJ, good morning. Mariz, good morning. Nagsagawa nga ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa mga gumuhong lupa dito sa Baguio City. Isinaayos na rin ang drainage system sa ilang lugar. Magdadalawang linggo matapos ang landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio na ikinasawi ng 10, nagki-clearing operations pa rin ang LGU rito. Plano ng LGU na ideklarang no-build zone ang lugar. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO, lubhang mapanganib ang pagtatayo ng panibagong istruktura sa pinagbuhuan ng lupa. Nililinis din ang tone-toneladang mga basura, debris mula sa mga nasirang bahay at nagtumbahang puno at kawayan. Sabi pa ng DRRMO, pahirap sa clearing operations ang pag-uulan sa lugar. We're trying sana kahit 24 hours pero mahirap. Madilim, mula nung nangyari itong tragedy na to, tuloy-tuloy ang ulan namin. So, in the Baguio City kasi, pag fully saturated na yung soil, even after the rains, may tendency pa rin babagsak. So, yun. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa malapit sa Ground Zero. Halos 30 pamilya ang inilikas ng LGU bilang pag-iingat. Tinututukan din ng lokal na pamahalaan ng pag-aayos ng mga kalsada, partikular ang mga nasa city proper na posibleng magdulot ng pagbaha at traffic. Sinasamantala raw ng DPWH ang pagsilip ng araw at pagtigil ng ulan. Sa bahaging ito ng Upper Session Road, puspusan ang ginagawang pagpapalawak ng kalsada at paglalagay ng retaining wall. Kung hindi raw kasi ito gagawin, posibleng gumuho ang lupa at magdulot ng panganib sa mga residente. Gusto ng DPWH na paluwangin din. Kaya nagwa-widening kami, kaya nilalagyan namin siya ng product natin na wall, retaining wall with side dock na rin. Yung epekto naman sa mga residential dito, at least yung land nila, yung lupa nila masosuportahan. At least ganda yung kalsada. May semento, wala nang maputik. Nakakatakot kasi yung mga tubig, malaking umano na tubig. Umaagos na tubig. At least pag may semento, hindi na delikado. Pinamamadali rin ang pag-aayos ng drainage system na ito sa Otex Street sa Barangay Rizal Monument area. Ayon sa engineer ng proyekto, naantala ang operasyon nito dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Nananatili namang sarado ang Cannon Road sa mga motorista. Paalala lang sa mga ating mga tourists, when they come up, avoid na lang po ang Cannon Road. Use na lang yung alternate roads, ang ating Marcos Highway and yung Nagilian Road. Mariz, kahit pa na maulan, marami mga kapuso natin ang pinili na dito sa City of Pines magbakasyon at ngayong simula na nga ang long weekend, mas marami na ang bakasyonistang umakyat dito sa Baguio. Meron nga tayo nakausap na yung ilan, nandito na raw kahapon pa lang o nitong mga nagdaang araw pa lang. Pakay daw nila na ma-experience ang Baguio weather. Ang temperatura nga ngayon nasa 16 to 17 degrees Celsius. At yan, ang unang balita mula po dito sa Baguio City. EJ Gomez, GMA News. EJ, speaking of mga bakasyonista and of course, gaya nga ng binanggit mo, ang sarap ng weather dyan. Bukas ba yung mga sikat na tourist spots dyan sa Baguio o meron pa rin sarado dahil sa epekto ng masamang panahon? Yes na yes, Maris, bukas ang mga sikat na tourist spots. Gaya na lang nitong Wright Park. Nakikita nga natin, marami ang mga joggers dito, no? Kanina pasado alas 5 pa yung karamihan dyan. Meron din mga naglalakad-lakad, muni-muni sila. At doon, sa tapat nitong Wright Park, nakikita natin yan yung The Mansion. May certain operating hours lang yan. At bukas din, no, yung Burnham Park. Pero abiso dun sa mga baka hindi pa nakakaalam o yung paakyat pa lang dito sa Baguio, yung Swan Lake o yung kung saan ka nakakasakay ng sikat na swan boat ay sarado. Yun daw ay isinasagawa or inaayos ito mga nagdaang linggo pa. Pero magbubukas daw yan next month o ngayong September ayon dun sa nakausap natin na
na security personnel doon sa parking iyon. Pero nandun pa rin naman yung sikat na biking activity na perfect mapabata man o matanda. Nako, EJ, sayang hindi mo naabutan yung Swan na boat. Pero anyway, nabanggit mo na maraming turista. Kumusta ang traffic ngayon dyan sa Baguio? Ay, nako, traffic, Maris. Talagang umaga pa lang, siguro mga past 10 a.m., marami ng sasakyan sa kalsada. Dahil yun yung oras na bukas na karamihan ng tourist sites dito sa Baguio City. At yung kailangan malaman ng mga kapuso natin dyan, no? Pagdating ng gabi, mas mabigat ang trapiko, lalo na pagbukas na ang night market. Kaya naman i-ready yung mga may dalang sasakyan. Planuhin ang inyong magiging parking o kung kaya, wag na magdala ng sasakyan, maglakad na lang para mas ma-feel yung lamig ng Simoy dito sa City of Pines. And of course, para mas maraming steps. O, enjoy mo na lang yan. Maraming salamat sa iyo at ingat, EJ Gomez.